Palad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 9412. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi dito po sa Tinalakang Lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan? Bakit? May problema po ba? Papang, ang rubber production natin doon? Oo, anak. May mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si ate at kuya Avelino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipinamamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon. Baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantasyon doon. Baka iyong mga katas na rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga po? Sa akin ang single na motorbike na ito? Oo, anak. Di ba hiningi mo sa akin yan? Kaya binili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Junicio, sinusunod mong palagi ang luho ni Leona. Kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tiyak palagi na iyang kasama ng barkada niyang mga dimotor dito sa atin. Naku naman, Juvensya. Hayaan mo nang maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po, angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag na-aksidente ka, Amazona. Magandang Amazon, Mamang. Tingnan ko lang kung iyang mukha mo ang masira sa iyong pagmumotor. Tumigil ka na, Juvensya. Sa iyong pagsasalita, baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hiling. Minsan nang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na iyan, ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo, hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama. Pareho ang takbo ng iyong mga utak. Sino mang talaga super sungit. Palibhasa may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umira sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya matopobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na ito. Patutulin ang mga kasama natin. Tayo na lang ang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiglaban ko sila sa pagmomotor. Itotodo ko na itong sliador. Aba, humato ka na. Ito mo kami, Leona. Ang bilis mo magpatakbo. Kumain kayo ng alikabok. Habol. Aya, todo gasolino na ako. Leona! Ha? Sasadsad ako sa buhangin. Ah! Leona! Leona, buhay ka pa ba? Leona! Leona! Aray ko po ang braso ko. Namamanhid. Boy pa ako, bruha ka. Tulungan mo ako. Ayan na nga pa ang sinasabi ko. Sobrang tigas kasi ng ulo mo. Babae ka, kaya yan. Aray ko po. Pwede ba, Mamang? Huwag nga kayong sumigaw rito sa ospital. Napilayan na nga ako at mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi. Aksidente yun.
Paano hindi ka maaksidente? Isatulin mo ba namang magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya. Para bang dalawa ang buhay mo kaya ayan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Jubensya? Tigilan mo ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. Ayan ka na naman, magsama nga talaga kayong mag-ama, parehong matigas ang ulo. Kumusta ka, Leona? Wala ka ng motor. Balay pa ang iyong paa at pasa ang mukha. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis na kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala. Gagaling rin ako at makakapagmotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito. Dudong. Pero wala ka ng motor. Kasi binenta na ni Mother ang iyong motor. Kabatak lang kanina. Ano? Bakit? Benenta ni Mamang? Motor ko iyon. Si Papang, di ba inawat si Mamang? Kailan ba mo ba si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakita nasunod sa bahay si Papang? Di ba barangay naman si Mama ang nasunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Manila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam kapag may maganda na nangyari sa buhay ko. Saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay mamang na kaya kong mamuhay nang wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila. Sa akin ang kalayaan ko. Leona, ayun na ang sundo natin. Si Manong Rodney, hayun sa jeep, kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko po? Pagpasensyahan na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis kang natuto at masipag ka kaya gusto kong ikaw ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo naman magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikaalam? Anong paki mo sa akin? Ako, sorry miss, na-offend ata kita. Wala, iyon, natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pues, ako hindi natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Maynila? Ang buhay ng may buhay ang pinakikaalaman ninyo. Kasi sa pinanggalingan ko lugar, ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang busted ka na. Chismoso. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo. Di bale, sana kung walang nakaririnig, nandun pa naman iyong guard. Tumigil ka na nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa'yo ng pagkaalamerong iyon at kabait-bait mo sa kanya? Huwag mo sabihin may pagtingin ka sa lokong iyon. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin nun. Ikaw ang gusto nun. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman iyong tao at binata. Bagay kayo. Dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo ang pagmamahal ni Diyos mo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Oops, Leona, ano ang nangyari sa iyo? Tulong guard, di ko kaya, matutumba kami. Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at andun ako, kasunod mo kung nagkataon sa lupa ka babagsak. Alam mo bang sinadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw ang bumagsak. Dito na talaga
talaga ako nakatira. Matagal ko na inuupahan itong silid na ito. Dito na tayo magsisimulang mamumuhay bilang mag-asawa. Masusumikap ako ng husto para sa ating magiging anak. Simo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung meron pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo, tao ka, at masama pala ang pakiramdam mo? Nagtrabaho ka pa. Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambilin rin ito ng gatas ng anak natin. Meron pa naman akong para dun. Sana magpahinga ka naman. Baka ikaw naman na mapano. Pwede namang amang gatasin ni Bimbing. Si Dodong naman kanin na ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Simo, akala ko matatagal pang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong at gusto mo pang makita na ikinakasal si Bimbing. Pero bakit po kami iniwan? Paano na kami ng mga bata ngayong wala ka na? Zosimo. Gaya mo rin akong byuda. Malilit pa ang mga anak ko nang namatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat. Dahil sa Diyos, siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Ron, Leona, subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nana Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kinilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-iina at kailanman hindi niya kami pinabayaan ng Diyos sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.